Senator Guanzon sa 2028, kinumpirma ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang pagtakbo niya bilang senador sa darating na 2028 national election. Kung hindi ka nga nanalo nung tumakbo ka sa party list, di ba, bilang isang party list, kung hindi ka nga nanalo, sa tingin mo mananalo ka bilang senador? Di ba mga kababayan, biruin nyo, nag-ingay lang ng konti, tapos gustong tumakbong senador? Di po ba? So ngayon sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Sa pagtitipon ng Cebu Alliance for Duterte 2028, sinabi ni Guanzon, sa totoo lang, ang sa akin ay tutuparin ko ang aking mga pangako sa inyong lahat. Dahil naniniwala ako sa inyo, tatanggapin ko with all my heart. I will fight for the Bisaya 20 years nang walang Cebuanong senador. We will reclaim our seat in the Senate. Yan po yung sabi mga kababayan ni Rowena Guanzon na isang pahiwatig na siya daw po ay tatakbo sa Senado bilang senador sa darating na 2028. Eto nga mga kababayan, isipin nyo na lamang. Kung yun pa nga lang pagtakbo po niya bilang first nominee ng PWD party list ata yun, mga kababayan, pakitama na lamang po ko, ay hindi nga siya pinalad sa pagiging senador pa kaya. At yung pagiging masamang ugali po niya na ipinakita niya dun sa Rockwell, Makati, kung paano siya nang hiya doon mga kababayan, sa tingin nyo gusto ng taong bayan yan? Siyempre walang magtitiwala dito. Kasi mga kababayan, wala po itong pinagkaiba kay Robin Padilla, kina Senator Bato de la Rosa, na talagang mga inutil at walang ginagawa. Di po ba mga kababayan? Kaya nga para sa akin, in my personal opinion, much better, Senator Rowena Guanzon, magpahinga ka na lang. Kasi hindi ka naman mananalo. Lalo na at kita na ng taong bayan kung anong ugali meron ka. Di po ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, etong ginagawa ni Rowena Guanzon, panguuto ito dun sa mga DD-shit. Kasi nakita niya kung gaano kadaling utuin yung mga taga-suporta po ni Digong, na magsalita ka lang ng konting pagsuporta kay Duterte at tumakbo ka sa posisyon, iboboto ka ng mga DD-shit. Kasi nga, boto lang ng boto yung mga DD-shit, hindi naman nag-iisip. At yan po ay marami na po nating beses na nasaksihan, lalo na sa mga Kalye survey. Pagka tinanong nyo yung mga DD-shit kung ano ba nagawa ni Sara Duterte, walang maisagot. Pag itinanong nyo yung mga DD-shit kung bakit hindi dapat ma-impeach etong si Sara Duterte, sasabihin lang nila hindi, pero wala silang maisagot na dahilan, mga kababayan. At yan yung sinasamantala ngayon nito pong si Rowena Guanzon at nung iba pa mga kaalyado nito pong si Digong. So kayo, mga kababayan, kung kayong tatanungin, sa tingin nyo po ba, eto kayang si Rowena Guanzon, mga kababayan, yung ginagawa nito ay isang paraan ng panguuto sa mga DD-shit dahil alam nito na madaling utuin yung mga taga-suporta ni Digong? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa usapin po natin na ito. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman po sa next topic natin na kung saan eto daw pong si Ombudsman Boying Remulla merong isiniwalat mga kababayan na yung one cash delivery to House lawmaker happen nangyari daw po mga kababayan during the Duterte administration. Ibig sabihin mga kababayan, yung mga accusation nung mga nagpakilala na 18 ex-marine or dating ex-marine, talagang nangyari daw yung iba doon sa panahon daw po ng Duterte administration. So ito, pakinggan po natin. There was a delivery done in of the 18 Marines. Supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit was done during the time of Speaker Lord Velasco. So, panahon pa ni Velasco mga kababayan, nangyayari na yung deliveran ng pera sa maleta. Anyway, tuloy pa natin. So, it is not an entirely accurate depiction of even pictures. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that.
but actually they were playing with timelines, and this is one timeline that they played with. That this happened before the term of President Marcos. Oh, so parang sinasabi dito na yung mga picture na ipinapakita nito pong sinabaligod mga kababayan, nangyari pa po pala nung panahon ni Velasco na siya po ang House Speaker at nangyari po yan sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kumbaga, yung mga litrato na yun mga kababayan na sablay po yung iba, talagang panahon pa po pala ng Duterte administration yan at pilit lang ipinupunas sa gobyerno ni PBBM at pinapalabas na nangyari po yan sa panahon ni Presidente. Biruin nyo kung gaano katalino itong mga didiset na ito, lalo na itong mga kaalyado ni Digongong, yung mga kabubuhan na ginawa nila noon, yung mga kapalpakan na pinaggagawa nila noon, yung mga pagnanakaw na ginawa po nila noon, gusto nilang ipahid sa gobyerno ni PBBM dahil nabisto ng Presidente yung kanilang pangungulimbat sa kaban po ng bayan. Ngayon, ang gusto nilang gawin, ipahid po sa Presidente kay PBBM ibintang yung mga ginawa po nilang pangungulimbat. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Some of them, at least, one picture that Kasi mga kababayan, meron po lumalabas na balita na meron pong isang kongresista na posibleng nasa sa likod noong nung mga ex-marine na nagpakilala. Mamaya kilalanan natin kung sino. showed, that was used in the affidavit, would show us that it was done during the time of Lord Velasco as Speaker of the House. Yeah. At least just one of them. I'm not talking about the others, but there was one picture there that was put in the affidavit that was actually taken before we assumed office. Yung photo na to, ito yung may maleta na din. Pistado. Maleta na dineliver sa isang tao. But were you able to confirm anong laman ng maleta? Ang report sa amin, pera yung laman. Pera yung laman. Oh, pero yung report niya, it was delivered during that time. So, you're talking about something happening before 2022. There was a delivery. Yan. At tapos alam niyo yung pinakamasaklap mga kababayan nung naisiwalat yan. Meron pong panibago na namang kwento itong si Atty. Baligod. Ano yung kwento mga kababayan ni Baligod? Sabi mga kababayan ni Baligod dito, may kalalagyan kayo. Pinasok umano ang bahay ng tatlong kasamahan ng or yung tatlong miyembro ng 18 nagpakilalang dating Marines para bantaan daw po ang kanila mga buhay. O ayan o, pakinggan natin. Kaya naman nating i-handle yan. In fact, sabi ko nga kanina sa taas, merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Samahan nila dati kay Salvico na trabahante, pinasok ang bahay ng 3. Pananakot. Hindi yan, ang assessment ko, pananakot lang. Wala nang lumabas na iba pa. Ito naman na namin yung text messages. Anong sabi sir sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataog itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan.